Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Grabe mga kababayan, nakakatakot itong nasa ating screen, Sabi ni Sara Duterte, I cannot wait. Hindi na raw siya makapaghintay. Kasi mga kababayan, meron pong mga grupong nananawagan na wag ituloy ang impeachment trial. Meron din namang nananawagan na ituloy ang impeachment trial. At marami pong umaasa na makukonvict si Sara Duterte. Pero after po ng eleksyon ay mukhang marami po nagsasabi na hindi po makokonvict si Sara Duterte. Kaya iba-iba po ang mga reaksyon tungkol dyan sa impeachment. At ang alam nga natin mga kababayan, mismo si Presidente Bongbong Marcos ay ayaw ng impeachment. Kasi magulo raw yan Hindi yan nakakatulong sa bansa. Pero may mga grupo na talagang ipinush itong impeachment. At dati po, pansin natin na para bang natatakot si Sara Duterte sa impeachment, kaya nga todo kampanya At paninira dun sa mga sa mga congressmen o mga representante, mga mambabatas na nagpush sa impeachment. Inisa-isa niya yan, mga kababayan. Talagang sabi, wag niyo iboto ito. Wag niyo iboto ito. Sa Maynila nga, mga kababayan, 3 ron. Pumunta pa siya ng Maynila talaga para lang sabihin doon na wag niyong iboto si Joel Chua. Wag niyo iboto si Valeriano, wag niyo iboto si Abante. Nagtagumpay siya dun sa isa kay Abante, pero dun sa kay Joel Chua at kay Valeriano, hindi po nagtagumpay. So, galit na galit siya dun sa mga taong nagpush sa impeachment, pero ngayon, atapang na si ate. Grabe sabi niya BP Sara wants a trial because she wants a bloodbath. Grabe mga kababayan naman yan. Bloodbath talaga. Mamaya, pakita ko sa inyo kung ano ibig sabihin nung bloodbath. Kasi medyo violente. Pero bago yan mga kababayan merong good news muna tayo. Good news muna tayo. Okay. Pangit kasi pag pag lagi na lang bad news Good news naman mga kababayan. Oy, dito po sa Dasmariñas, Cavite, mga kababayan, Ayan po, sa Dasmariñas, Cavite, ano ba nangyayari dyan? Anong nangyayari dyan? Sa Litran, Dasmariñas, Cavite? Anong meron dyan? 20 pesos na bigas, meron na sa Dasma. Ayan. Marami na namang mga DDS na kukontra dito. Marami na naman magagalit. Ito kasi mga DDS, alam niyo, ayaw nilang umasenso sa Pilipinas. Ayaw nilang nagtatagumpay ang gobyernong Marcos. Gusto nila palpak lagi ang nangyayari. Kasi alam niyo na, kapag inggit pikit, ganun talaga. Anong nakaraang araw? Matagumpay, sinagawa ang programang Bending Bigas Meron na sa Barangay Salitran 3, Dasmariñas, Cavite. Ang programang ito na kilala rin bilang 20 pesos rice rolling ay bahagi ng inisyatibong magbigay ng abot kayang bigas sa mga mamamayan sa halagang 20 kada kilo. Sinuportahan ito ng city government sa pangunguna ni Mayor Jennifer Austria Barsaga. Katuwang ang Dasmariñas City Agricultural Office sa pamumuno ni City Agriculturist Miss Jennifer S. Ibayan at iba pang lokal na ahensya. Ang 20 bigas meron na ay inaasahang lilibuti sa iba't ibang barangay ng lungsod upang marami pang mamamayan ang makinabang sa murang bigas. Ayan po ang ating mga kababayan dyan po sa Dasmariñas, Cavite, tuwan-tuwa. Kasi grabe naman mga kababayan Dati 70 pesos ang bigas Nung panahon ni Duterte, 70 pesos Tapos ngayon 20 pesos, nagagalit pa ito mga DDS. Mga tulongges talaga Okay, so yan Salamat po sa sa pagbibigay tulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng 20 pesos na bigas diyan po sa Dasmariñas, Cavite. Yan. Balik na tayo dito sa sa bloodbath. Pakinggan muna natin. Pakinggan natin itong si Sara Duterte. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. But sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Gustong-gusto niya na matuloy ang trial because I want a bloodbath. Ano ba yung bloodbath?
Syempre, Google natin. Hindi lang naman si Dan Fernandez ang pwedeng mag-Google. Tayo, pwede rin tayo mag-Google. Oh guys, ito ibig sabihin ng bloodbath. Ha? Ito. Pakinggan ninyo ang meaning ng bloodbath. An event or situation in which many people are killed in a violent manner. Grabe naman. Pati man sa impeachment, patayan pa rin ang nasa isip ng ating Vice Presidente. Ayan o. Impeachment trial yan eh. Ilalabas mo lang yung mga dapat mong ilabas. Ipaliwanag mo lang yung dapat mo ipaliwanag. Tatanungin ka, nasaan yung yung confidential fund? Ilabas mo, ipakita mo kung saan mo dinala. Tapos, baka buksan yung mga kasi baka buksan yung mga yung kanya mga bank accounts. So, ilalabas ba? Ayun lang naman ang impeachment. Magpapaliwanag ka lang. Ipagtatanggol ka ng abogado mo. Tapos ang nasa isip ni Sara Duterte, patayan. Hindi lang patayan. Violente pa, mga kababayan. Abay, sobrang violente naman ito ang ating Vice Presidente talaga naman, oh. Ano ba naman yan? Eto, ano sabi ni Yusek Claire Castro tungkol dyan sa sinabi ni Sara Duterte? Pakinggan po natin. Tel Halili, News 5. Good morning, Yusek. Yusek, may we have your reaction lang dun sa naging statement ni Vice President Sara Duterte that she wants the impeachment trial to pursue because she wants to see blood back. Oy. Your comment on that? Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente, pero Bayolente talaga. Hindi po pagka-violente. Talagang violente. Kasi ang ibig sabihin nga talagang gurguran ang usapan. Grabe naman yon. we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag nagkaroon ng trial, hayaan na lang natin po itong gumulong. Oo, yun lang yun. Balitaktakan, palitan ng ebidensya. Maglalabas sa ebidensya ang prosecution, maglalabas ng depensa, etong kanilang defense. Ganun lang naman yun eh. Bakit bloodbath? Bakit violenteng gurguran? Ayan ibig sabihin ng bloodbath, pinakita ko na sa inyo. Event or situation in which many people are killed in a violent manner. Dadanak ang dugo. Sabi ni Sara Duterte. Grabe, no? Grabe ang isip na itong ating Vice Presidente. Ano kaya nasa isip lagi nito? Alam naman natin na figure of speech. Hindi naman tayo tanga na literally kukunin natin yung sinabi niya. Hindi literal yan. Pero, yung mga salita niya kasi pang ibang klase talaga no? Pang bugbog talaga ng ng sheriff yung mga ganung salita, di ba? Pang bugbog ng sheriff. Ewan ko, sana violente. Saka ito pa mga kababayan ng matindi niyan. Etong kanyang sinabing bloodbath, sinabi niya after nang siya ay magsimba. May 17, 2025, sabi ni Sara Duterte pagkatapos ng misa, I want the bloodbath talaga. Etong si BP Sara Duterte yung nagsimba sa Carmelite Monastery sa Davao City. Ayan, ganyan pa mga kababayan, Ano ba yung mga sinasabi diyan sa simbahan? Kalimutan ko na. Sabi, hindi nagsisimba si Batang Maynila to. Hindi niya alam yung nangyayari sa simbahan. Nagsisimba ako pero hindi naman po kasi ako sa Catholic Church. Pero lumaki po ako, nag-graduate po ako dyan sa eskwelahan na talagang Catholic Church, Catholic School. Hindi ko na lang kikwento. So yan mga kababayan, ang nakapagbigay pansin sa ating mga kababayan, ito mga kababayan, basahin natin. Tanong nila, paano raw nakapagbitaw ng ganoong pananalita ang Vice Presidente gayong kalalabas lang niya sa Carmelite Monastery sa JP Laurel Avenue sa Davao City nung araw na iyon, Sabado, May 17.
Ano ba ginawa sa simbahan? Oh, matatandaan pinangunahan ni BP Sara ang mga bagong halal na local officials ng Davao sa isang Thanksgiving Mass sa nasabing simbahan kung saan kasama niya ang kapatid na si re-elected Davao City 1st District Representative Congress Kong Iyot Kong Iyot tuloy Congressman Paulo Pulong Duterte at mga anak nitong councilor-elect Rigo Duterte. Ayan o. So, ibig sabihin, galing pa lang sa simbahan, nag-pray-pray pa kay Jesus. Ewan ko kung kay Jesus ba nag-pray. So, nanalangin. Thanksgiving, salamat Lord. Salamat Lord. Tapos pagkalabas niya, tinanong siya, kamusta po impeachment trial? Gusto ko dumanak ang dugo. Ano ba naman yan? Kapag ganito ang magiging presidente natin, patay tayo. Gusto lagi, violente. Huwag ganun. Diba? Kung narinig niyo yung interview ni Katunying kay Presidente Bongbong Marcos, sabi niya, ayoko na ng kaaway, gusto ko kaibigan. Kasi gusto kong umunlad ang ating bansa, sabi ng presidente. Gusto niyang umasenso tayong mga Pilipino. Pero hanggat may kumukontra katulad ng mga ganito, mahirapan po tayong umangat. Kaya nga di ba pinag-uusapan ngayon yung reconciliation daw ni Presidente Bongbong Marcos sa mga Duterte. Kayo mga kababayan, payag ba kayo? Sa tingin ninyo, kapag may reconciliation, magiging sincere kaya ang mga Duterte? Kasi may nagsabi, wala na, tapos na. Hindi ka na pwede makipag-reconciliation kasi dinala mo na si Digong sa sa dahig. Kung yung bus na reconciliation, hindi na pwede lumampas na lumampas na. Yung pagkakataon, wala na. Sabi ng iba. So mukhang mahirapan ang gobyernong Marcos kasi nga, ito nga, impeachment lang. Gusto, dumanak ang dugo. Bloodbath So yan mga kababayan. Nagulat itong mga kababayan natin. Bakit ganon? Kalalabas mo pa lang ng simbahan. Gusto mo, violenting bloodbath ang mangyari sa impeachment. Paano ka nakapagsalita ng ganon pagkatapos mong magkakanta-kanta, papuri sa Diyos. Diba? Tapos biglang ganon. Violente ang lalabas sa bibig mo. Ikaw dapat Vice Presidente, halimbawa ka, ikaw ang tinitingnan ng ating ilang mga kababayan. Dapat kayo ang mga halimbawa, ang mga halal ng bayan. Maging halimbawa kayo. Pero sa mga sinasabi mo, sa mga pananalita mo, na para bang violente, kaya, tingnan mo si Harry Roque. Sabi niya, bloodbath din. Gusto rin daw niya ng bloodbath. Wala na, na-influensyahan na. Si Harry Roque hindi kailangan ng bloodbath, kailangan niya bath lang, maligo kasi mukha na siyang dugyot do. Hindi na naliligo itong si Harry Roque. So mga kababayan, ang ating update sa ngayon. Grabe, no? Napaka-violente naman na ang ating Vice Presidente. Yan ba gusto niyo maging presidente? Isip-isip mga kababayan, kinakailangan natin presidente yung marunong umintindi. Nakakatakot yung mga kapatid nito. Nakakatakot. Nanggagano ng kutsilyo Patay tayo dyan. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang dito sa Batang Manila. Toid Seba pang update. Ingat po tayong lahat. God bless po.